guys, good morning. Nandito ako ngayon sa lugar nila, Sis Edsel sa Karamuan. Nandito ako, nakituloy ako sa kanyang kinakapatid. Kumbaga, yung bahay na to ay kamag-anak ko nila, Sis Edsel. And eto guys, may dala ako kagabing manok na dalawa. Ayan. Ibinigay ko ito sa anak ni Sis Edsel, magpasalubong kasi mahilig daw sa manok. Kaya lang, pareha sila babae. Ito yung nilagyan ng kahon kagabi o kahapon. Sabi ko, I hope na dumami to kasi maganda yung lahi niyan. Hybrid daw. Kaya eto, masaya kasi yung manok, parang yun ang naging wish niya na meron siyang alaga. Kaya ang ganda. Dito po sa lugar ng Karamuan, from Naga to going to Karamuan, ang biyahe po talaga ay almost 4 hours. Yan. Ito yung likod ng bahay nila Sis Edsel. Makikita mo may mga palayan din, bukid kumbaga, mga tanim. Yan, maganda. Yan, kaya nga lang sobrang init. Ang kalaban po ngayon natin ay yung init. Grabe. Yan, maganda. Kaya may kapit-bahay sila. Maganda yung bahay. Itong tinutuluyan ko naman ay pangalawang bahay na may-ari. Mas medyo malapit sa Karamuan, sa lugar. Dito ako nakahiga. Ang sarap, ang linis ang bahay. Tapos ang babait nila. Wala akong masabi. Yan, kaya eto yung lugar. Yan. Ang purpose ko kung bakit ako nandito, para makita ko yung lugar ng Karamuan in the first time. And titingnan po natin yung dagat. Yung mga nakikita po natin sa mga Facebook, sa yung mga YouTube, yung mga nag-upload video, direct link makikita ko ng personal na merong video, diba, na malinaw talaga yung tubig, kasi makikita mo parang style Palawan, na alam nyo yung sa Palawan na yung tubig doon ang linaw-linaw, kita mo na yung ilalim ng dagat mismo, yung mga isdang lumalangoy. So ngayon dito natin talaga makikita kung dasin ba siya ng tubig ng Palawan sa dagat. Kaya later may hinihintay lang po ako, at pag dumating na yung mga kapatid ni Sis Edsel ay pupunta po kami ng dagat. Yan meron ditong guyabano. Yan, masarap yan pag nagbunga yan, diba? Ang daon po ng guyabano ay pwede rin po yan panglinis po sa mga kidney. May mga nahirapan po dyan umihi, yan. Panlinis din po yan. Kaya lang, wag po tayo masyadong pakadami ng inom. Yung wag po everyday. Yung herbal lang naman po ito, pero wag po tayo everyday. Inom lang tayo dito sa isang linggo, mga twice o 3 times lang ang pag-inom, hindi po everyday. Kasi ito rin, pag nasobrahan po tayo sa dahon nito, yung kainom everyday, nakakapababa rin po yan ng dugo. O tamang-tama po yan sa may mga high blood. Uminom din po kayo ng mga dahon po ng guyabano, kasi yung may mga high blood, bababa rin po yung mga dugo niyo. Pero yung mga normal lang pong umiinom, dahil ang problema lang po nila ay yung mahina po ang daloy ng pag-ihi nila, or may mga problema po sa kidney, isa rin po ang herbal na to. Kaya pwede rin po kayong uminom, pero gaya ng sabi ko, yung mga normal ang dugo, huwag po everyday. Kumbaga ang pag-inom niya ay 3 times a week lang. Pero yung may mga high blood, yan, minsan kahit sa isang araw, isang basong tubig ka ng dahon na pinakulo ng guyabano, ay maganda na po yan. Makakababa na po yan ng dugo ninyo. Yan. Sana po ay may natutunan po tayo sa mga herbal. Yan. Kaya mamaya, next upload ko, titingnan po natin yung dagat po dito
sa Karamuan kung saan dinadayo rin ng mga turista. So, let's see. Yan. Mamaya po, next po ulit na upload